sa Malacanang. At kung pwede ko pong basahin, inaakusahan niya yung Malacanang pati yung mga kaalyado daw po na nanggugulo sa Senado kaya nauwi daw po sa deadlock yung liderato ng Senado. Ano pong pahayag niyo dun, ma'am? Alam nyo, lahat na lang siguro ng kasalanan, ipapahid lagi sa Malacanang Mm-mm. at ang malinis ay si Senator Alan Cayetano. So kita naman natin, parang hindi naman ito yung unang pagkakataon na hindi siya bumitaw sa posisyon. Kahit meron ng dapat na nakaupo at Mm-mm. nagsasagawa ng isang tungkulin. Pero hanggat kakayanin niya na huwag umalis sa isang posisyon, mukhang yun ang gagawin niya. So ngayon, nagbibigay na naman siya ng ibang naratibo at lahat ng kaguluhan sa Senado ay Mm-mm. wala siyang kinalaman at palalabasin na Malacanang na naman ang gumagawa. Umpisahan natin nung May 11, Mm-mm. hindi naman Pangulo ang nanggulo sa Senado. At that time na nagkaroon ng putukan, sino ba nag-utos na mag-aresto at mag-lock and load order? Diba? Sino ba yon? Sa Pangulo ba galing yon? Nung nagkaroon ng pagputok, pumunta sa kung saan nandoon ang isang NBI agent kasi isang kasamaan medyo nasa Mm-mm. baba na. Nag-iisa. Nakita natin ang harang pa ng silya para walang makalabas doon sa pintuan na yon. Mm-mm. Pero sino ba ang nagbukas? Hindi ba yung mga tauhan ni General Aplasca sa utos na rin or sa permiso na rin na nagmumula kay Senator Alan Cayetano? So yung pag-utos ba ng pagputok ay galing din sa Pangulo Mm-mm. o sa Malacanang? So lahat ng ito, pati yung pagpapalabas kay Senator Bato. Mm-mm. At sino ba naman na nag-utos na mag-boycott? Ang Pangulo ba? Wala pang ano nun ha? Hindi pa nagsasagawa ng sesyon noong June 3. Mm-mm. 3 araw na nag-boycott sila at ini-encourage pa yung ibang mga senador. 3 araw silang hindi nagtrabaho. Mm-mm. Ito pa rin ba? Ipupukol pa rin niya sa Pangulo? Ipupukol niya pa rin sa Malacanang? Tapos siya yung malinis at mabait at walang kadungis-dungis. Tama ba naman iyan ang gawing naratibo sa mga tao na ngayon ay gulong-gulo dahil sa kaguluhan dyan sa Senado? Nabanggit niyo kanina, Yusek, na parang kung lahat ng maaaring gawin ay pwedeng gawin ni Senator Cayetano para makakapit doon sa kanyang posisyon. Sa paningin po ng palasyo, ano kaya yung dahilan? Bakit parang gano'n na lamang din po ka-aggressive si Senator Cayetano na ipaglaban yung kanilang block, yung kanyang pagiging Senate President at para ipahid o isisipa sa Malacanang yung mga nangyayaring gulo? Attitude siguro? Kasi hindi ito Mm-mm. unang beses. Hindi ito unang beses. Ganyan din ang nangyari sa House of Representatives. Mm-mm. Tignan na lang natin ang nakaraan. Kung saan ganyan din. Nagtawag din siya ng numero. At ayaw umalis kahit term sharing, kahit may usapan na. May usapang lalaki. Dapat lalaki ang usapan. Ayoko naman, wala tayo issue sa gender sensitivity issue Mm-mm. diyan Mm-mm. Pero ibig sabihin, colloquial, palabra de honor. Pag sinabi Mm-mm. nating usapang lalaki, dapat to pa rin. 'Di ba? Yan yung kasabihan eh. So, hindi natin alam nasaan na yung usapang lalaki noon. Opo. Opo. So walang katotohanan, ma'am, na yung 11 daw, yung former minority group, ay kakampi ng Malacanang. Kasi nag-ano rin siya kay Senator Sherwin Gatchalian na huwag siya magpagamit sa Malacanang po. Sabi ni Senator Cayetano. Sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon? Yun na lang. Siguro dapat humarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan. Mm-mm. So how do you think, ma'am, na pwedeng maresolba itong impasse sa Senado? Dahil talagang iginigiit po na magkabila na sila yung legitimate Mm-mm. na bloke sa ngayon. Siguro, una-una, syempre nagsalita na rin yung palasyo kung sino ba yung kinikilala. Opo. At nagsalita na rin yung House of Representatives kung sino kinikilala. Marami na rin na mga senador at hindi lang senador, 4 na dating Senate President ang nagsabi na huwag kapit tuko sa posisyon. Para sa bayan, hindi pan sarili.
I mean, hindi naman kapanipiniwala na nag-iiste ka sa posisyon dahil lang sa bayan. Pansarili. Yun yung dapat iwasan. Maging makasarili. Ang iginigiit din kasi ma'am ni Senator Cayetano, 13 ang kailangan para magpalit ng Senate President ng pro tempore, hindi yung 12 nung bloke ni Senator Gatchalian. Ano po ba as a lawyer ma'am, ano ba talaga ang laman ng batas? Kasi iginigiit nila tong Avellino versus Cuenco na yung majority lang ang kailangan mo, since 22 lang ang senador, ang majority ngayon is 12, which is nasa Gatchalian block. Pero ang sinasabi ni Senator Cayetano ay ni Senator Loren Legarda, 24 pa rin dapat yung bilang. So 13 dapat yung number. Okay, ganito yan eh. Okay, sabihin natin, halimbawa lang ha, ito halimbawa, nagkataon na pumanaw ang dalawa. Halimbawa lang, pumanaw ha, ang dalawang senador. So lalo-lalo na yon, hindi na marireach yon, di ba? Kasi wala na. So anong gusto nilang mangyari? Dahil wala yung dalawa, hindi na makakakilos ang Senado, paralisado dahil doon. Sa Avellino versus Cuenco, maliwanag na ang purpose nito ay hindi para gawing paralisado ang Senado. Okay? Kung nandiyan lahat ang 24 senators at kayang tawagin anytime for a session, 24 ang bilang at doon nababasihan ang quorum. Pero, ang sabi sa Avellino versus Cuenco, kung ang isang senador o ilang senador beyond Senate's coercive reach, ibig sabihin hindi mo agad-agad matatawag. So, ang bibilangin ay yung available lang ng mga senador. Paano ba yung beyond Senate's coercive reach? Kapag sinabi na hindi mo agad mapapatawag, halimbawa, nasa abroad, on that day, di mo yan pwede mapatawag on that day. Bakit? Na wala sa bansa. Pangalawa, yung detenado, yung detained, madali mo ba mapatawag yan anytime? Hindi. Bakit? Sila ay hawak ng korte. Dapat ka pang mag-file ng motion para i-allow ang isang tao na makalabas. Yung nagtatago, hindi makita, kahit puntahan mo sa bahay, kahit tanungin mo lahat ng kaibigan at kamag-anak, hindi makita. Kaya mo bang tawagin yun anytime? So, saan tayo bibilang? So, pag dalawang ito, si Senator Jinggoy at si Senator Bato, ay hindi talaga makakapunta kahit anong gawing patawag mo. Ilan ang bibilangin mo? 24? So, lahat na lang ng transaksyon sa Senado ay hindi makakakilos dahil kailangan 24 ang base. Ang recognized base number ay dapat 24. Hindi iyon ang nais ng konstitusyon at hindi rin yun ang sinasaad ng kaso ng na sinagawa na desisyon dito sa Avellino versus Cuenco. So, dapat maging practical. Paano kung talagang umalis sila intentional lumabas ng bansa? Hindi na makakakilos ng Senado dahil lumabas sila ng bansa. Dapat doon. Saka, tandaan natin, 2015, panahon ni Senator Franklin Drilon, ginamit na to. Nandoon yung dalawa, si Senator Cayetano, Alan, and Peter. Tumutol ba sila? Hindi naman sila tumutol. Sa aking pagkakaalam, nandoon si Senator Legarda. So, tumutol ba sila? Meron ba naging question? Itinakbo ba nila to sa Supreme Court? Hindi. Tinanggap nila to. Sabi ni Senator Franklin Drilon at ni Senator Gordon, ito yung ginagawa, ito yung practice. Ito yung normal na transaksyon ginagawa nila. So bakit sila ngayon magkakaroon ng question? Dahil hindi pabor sa kanila? Opo, yun nga ma'am. Kung may president na palang ganun before, na sinang-ayunan naman pala ni na Senator Cayetano yung paggamit ng Avellino versus Cuenco na decision, bakit kaya this time parang kabaliktaran, hindi nila ina-acknowledge or at least hindi nila sinasite yung instance na yun? Siyempre, kung ano yung kumbinyente sa kanila, yun ang gagamitin nila. At yung hindi pabor sa kanila, i-ignore nila yan. So sabi nga natin, hindi to first time nangyari kay Senator Alan Cayetano. Lumalabas na may pattern sa kanya. So yun na lang siguro yung kasagutan, maliwanag naman kung ano yung mga nagawa niya na at maaari niya pang gawin.
Pero ma'am, as far as you know, tama ba na ideklarang vacant din yung pro tempore saka yung Senate President position? Kasi dapat 13 votes ka raw eh. We understand yung quorum, pwede yung 12 lang. Pero yung dapat 13 daw para sa Senate President at pro tempore ang bilang nung kabila. Okay. Maliwanag naman yun sa Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all members. Okay? To elect, hindi naman to remove. Di ba? So in other words, yung quorum na yon pwede magsagawa ng transaksyon. Pero sinusunod pa rin nila sa pag-elect ng Senate President ay dapat 13 base sa 24. Pero kung ako ang tatanungin, kung ako personal, dapat ano pa rin kung beyond Senate coercive breach, dapat kung ano lang talaga ang pwedeng numero, kung ano yung recognized number, base number, kung sino yung available. Let's say, halimbawa lang. Again, Yes. wala yung dalawa, kinuha na ni Lord. Diba? So, ibig sabihin, forever, dahil sa numerong yan, mahihirapan sila magkaroon ng quorum, magkakaroon sila ng pagboto para sa president. Well, anyway, siguro kung makakakuha sila ng mas maraming 13, pwede pa rin. But still, hindi pwedeng magkaroon ng deadlock. Diba? Oo. Na hindi tayo pwedeng kumilos. Okay. So magkaiba yung kailangan for the removal and the election. Yes, maliwanag naman sa Constitution to elect. Pero yung transaction, pwede, quorum. Opo. Punta lang ako doon, Yusek, naman sa isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Although, sinagot na po ng Malacanang yung akusasyon noong mga 18 maleta boys tungkol doon sa di umano'y pag-deliver ng maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos. Pero yung ilan po mga pinangalanan ay decided silang magsampa ng reklamo doon sa mga testigo po na iyon. Ang Pangulo po ba, ang Malacanang, pinag-aaralan din pong magsampa ng reklamo laban po dito sa kanila? Christian, tingin ko, pag tinanong mo yan, ganun pa rin yung makikita mong mukha sa Pangulo. Nung tinanong niyo kung Noel. Yes. I-ismid. Bahala na po. Ito naman po yung mandato na mandato na po ng NBI, ng PNP. Well, I think naman nag-iimbestiga naman na po yung NBI. Hindi na sila kailangan utusan pa. So walang bala. Ipapaubaya. Papaubaya. Yeah, oo. Kasi ang daming trabaho ng Pangulo para intindihin pa yan. Alam naman niya na hindi nagsasabi ng totoo yan. Unang-una, ang daming butas. Alam niyo yung kwento ng 18 na basurero or 18 maleta boys. Parang pinagtahi-tahi. Kung ano na yung masabi ng isa, dadagdag. Ito may question to kasi na-question tayo dito, kulang, idadagdag. Hanggang sa nagkakawindang-windang yung kwento na kakadagdag-dagdag nila. Hindi na nagtatama-tama. Kasi mangyayari talaga yan, Christian and Victoria, kapag hindi talaga totoo yung kwento. So, kumbaga wala sa memory nila, wala sa utak nila yung pangyayari. Kasi hindi nangyari. So, ang hirap mag-imbento ng kwento, maiiba yan. Kaya nga hindi alam kung sa sea ba, lake ba, basta daw tubig. Imagine mo kung dati kang miyembro ng Marine Corps, tapos ganyan kababaw yung level ng intellectual capacity mo, ay talagang dapat ka matanggal sa pagiging miyembro ng Marine. Pero how would you explain, ma'am, yung isa, yung si Senator Amy Marcos pa yung nagsabi na pakita yung picture nung isang maleta boy with Congressman Sandro Marcos? Picture. Anong meron dun? Ikaw, ako kasi abogado ako, syempre iba yung tingin ko dyan. Kayo, ordinaryong tao, anong nakita nyo? Maleta? May pera? Nagpa-picture lang? Ang dami din nagpapapicture sa akin eh. Maski na naman kay Christian, marami nagpapapicture. Ang dami po. Sa'yo, di ba Christian, sabi sa'yo, may maleta ka, nagpa-picture sa'yo, nakaganon pa. Ano? May napatunayan? Di ba? Senator Amy Marcos, dapat mas mag-level up siya. Di ba? Hindi pwedeng picture lang. Meron ng agad ebidensya. Ano meron sa picture? Yun dapat mas malalim kayo mag-isip. Para maniwala naman yung taong bayan. Tungkol sa maleta nyo, puro kayo maleta. Tapos ang laman pala ng maleta ni Congressman Ridon, mangga at piluka.
O, di ba? Mm-mm. Mm-mm. So, Dapat mas ma'am, malalim sila mag-isip. Opo. Laliman nila. do you think po liable din, may account, pwedeng kasuhan itong mga senador na nanguna doon sa pagdinig/meeting nung Thursday sa Senado? I think so, yes. May usurpation of authority. Tapos, yung mga nagsalita dyan, hindi yan official. Pwede makasuhan yan ng libel. Kasi yun din po ang binabanggit ni na Senator Senator Soto, Oo. Senator Ping. Yes, na Mhm. maaaring Usurpation. sampahan nila ng reklamo yung mga nag-conduct nga po noon dahil una, hindi na nga sila yung set ng majority at the same time, wala din namang nag-acknowledge mula doon sa mga hanay ng staff ng Senado doon sa ginawang pagdinig at hindi din ina-acknowledge ng Malacanang at ng Kamara Yes. itong hanay nila Cayetano. Saka hindi lang Malacanang, hindi lang ang HOR. Maraming mga legal experts, pati nga sabi natin, mga dating senador, Senate presidents, pati nga yung framer ng Constitution nagsasabi na tama at pati IBP, no? Organisasyon ng mga lawyers nagsasabi na legal, tama yung session noong June 3. Opo, oo. So ma'am, ang tanong ngayon ay kung magpapatawag po ba, ang Senado po ang magre-request, di ba, for a special session. Meron na po bang development doon? Sa ngayon, wala pa na ibibigay sa ating mga detalye patungkol diyan. Pero ang Pangulo po ay handa para diyan. Okay. Ma'am, doon sa epekto nitong nangyayari sa Senado, ano po ang nakikita niyong pinakamasamang epekto sa ating bansa? Tama po ba pati yung sa UNSC, yung sa nakaapekto. United Nations Security Council na apektuhan po ang ating bid? Actually, nagkausap kami ni Secretary Tess, may iba pang mga dahilan. Pero factor yun. Hindi ako yung authority magsabi Apo. ng iba pang dahilan. Pero isa sa nakikita po talaga itong kaguluhan. Ang ingay-ingay po kasi ng mga obstructionists. Ang ingay-ingay po talaga ng mga destabilizers. Ang daming fake news. Nakakaapekto po ito sa magandang imahe ng Pilipinas. Na ito po sana yung gustong mapakita ng Pangulo sa buong mundo. Yung masipag na pagtatrabaho, hindi nagbabakasyon, mabilis umaksyon nung nagkaroon ng global oil crisis sa Middle East, pero pilit ginigiba ng mga obstructionists, yung mga gahaman sa kapangyarihan at mga destabilizers. Nangangamba po ba ang palasyo, ma'am, na baka yung economic relations din natin sa ibang bansa maapektuhan? Kasi nga po, doon pa lamang sa bid natin sa UNSC, naging factor na ito eh. Pero kung nakikita po ng ibang bansa na medyo unstable yung nangyayari, makakaapekto po ba yun sa atin as a whole? Sana hindi. Pero definitely makakaapekto tong political noise na to sa ekonomiya. Pero masipag naman po ang Pangulo maghikayat, pati ang DTI at ibang sangay ng gobyerno, departments natin, na mag-inggan niya po talaga ng mga investments dito. Katulad po nung nangyari sa Japan. Maganda po naman yung naging balita ng Pangulo. Yung pakikipag-usap sa pamunuan, sa pamahalaan ng Vietnam. So masipag po ang Pangulo sa ganyan. Hindi po ito, kumbaga masipag magtrabaho, hindi naglalakwatsa lang. So, patuloy po ang Pangulo na sa pagtatrabaho at tingin ko sa ating palagay, sa sipag po nila, ay sana hindi makaapekto yung tiwala. Kasi nakikita naman po nila ang Pangulo ay nagpapapanagot sa mga dapat na managot. So, isa to tingin ko na positibo. Positive ito na ipapakita ng pamahalaan sa liderato po ni Pangulo Marcos Jr. na walang sinisino, kamag-anak, kaibigan, kaalyado. Kapag ka po talaga masasabing sangkot, ay dapat pong masampa ng kaso at dinggin ang kaso sa korte. Ang Malacanang ba, ma'am, may concern sa takbo ng impeachment trial dahil nga po may ganitong nangyayari sa Senado? Hindi po nakikialam ang Pangulo sa impeachment. Hinahayaan lang po niya yan. Basta po dapat ang mangyayari ay ayon sa ebidensya. So, pero sabi nga ng Pangulo, kumbaga ang kanyang pinaka-mensahe ay managot ang dapat na managot. So, kahit ano pang position yan, na dapat madinig natin, dapat malaman natin ang katotohanan. Ang taong bayan po kasi ang nangangailangan din po madinig
kung ano ba nangyari sa pondo ng bayan. At ano ma'am ang latest na mensahe ng Pangulo sa Senado? Siyempre ang huling-huli, get back to work. Umayos kayo.